Shalom! At maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline at maligayang pagdating sa biblical na Yarmouth, ang lusod na lagtangkang hadlangan ang katuparan ng salita ng Diyos. Tuklasin natin ang kanilang mga kuta, mga palasyo, ang kanilang kayamanan. Ngunit makikita rin natin kung ano ang nangyari sa lungsod at kung paano nila muntik nang baguhin ang kasaysayan ng Biblia. At ngayong araw, may espesyal tayong panauhin sa paglalakbay na ito. Batiin natin si Dr. Jorge ng Shalom! Shalom, iha ko. Shalom, Alin. Shalom sa inyong lahat. Tingnan mo, isang karangalan na makasama ka sa paglalakbay na ito, Alin. At kung handa na kayo, magsimula na tayo. Magsimula na tayo. Ang Yarmouth ay isa sa mga pangunahing lungsod ng mga Kananeo, isang lungsod na napakakuta, at ito ay itinatag 4,500 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang ating kwento ngayong araw ay nagsisimula, sa totoo lang, malayo rito, sa lupain ng Ehipto, kung saan ang bayan ng Israel ay naging alipin sa loob ng 400 taon. Hanggang sa pinalaya ng Diyos ang bayan sa pamamagitan ng sunod-sunod na malalaking himala at sa huli ay binuksan niya ang dagat na pula. At pagkatapos, pumasok ang bayan sa disyerto kung saan sila nanatili ng 40 taon. At dumating na rin sa wakas ang sandali na papasok na sila na sasakupin na nila ang lupang pangako. At ito nga ang pangalan, Pangako. Dahil nangako ang Diyos kina Abraham, Isaac at Jacob at sa kanilang mga lahi na ibibigay niya sa kanila ang lupain ng Canaan. At ang pangakong ito ay maraming ulit na inuulit sa Biblia. Babasahin ko ngayon ang 2 sa mga talatang ito. Sinabi ng Panginoon kay Abraham matapos silang maghiwalay ni Lot, "Mula sa kinaroroonan mo, tumingin ka sa hilaga, timog, silangan at kanluran. Ang buong lupaing nakikita mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga lahi magpakailanman. At itatatag ko ang aking tipan sa pagitan ko at ikaw at ang iyong mga lahi pagkatapos mo, sa lahat ng kanilang mga salinlahi, bilang isang walang hanggang tipan, upang ako'y maging Diyos mo at ng iyong mga lahi pagkatapos mo. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga lahi pagkatapos mo ang lupaing tinirhan mo bilang dayuhan. Ang buong lupain ng Canaan bilang walang hanggang pag-aari at ako'y magiging Diyos nila." Ngunit marami noong panahong iyon ang nadududa sa pangakong ito. At kinuha ni Moises ang 12 espiya, isang espiya mula sa bawat tribo ng Israel, at pumasok sila dito sa lupain ng Canaan para magmasid. At bumalik sila matapos ang 40 araw. At sinabi nila sa lahat ng tao na nakita nila na ito ay isang matabang lupa, na ito ay isang magandang lupa. Kasama pa, nagdala sila ng malalaking kumpol ng ubas na kinuha nila mula sa rehiyon ng Hebron. Ngunit kasabay ng mabuting balita, nadala rin sila ng mga nakakabahalalang balita. Ikinuwento nila na may mga taong naninirahan sa lupaing iyon. At ang mga taong ito ay napakalalakas, malalaki at may mga pader na lungsod. Makinig kayo, Israel. Tatawid kayo sa Jordan upang sakupin ang mga bansang mas malalaki at mas malalakas kaysa sa inyo. Malalaking lungsod na may mga pader na abot hanggang langit. At totoo ang ulat ng mga espiya. Sa mga paghuhukay ng mga arkeologo, natagpuan namin ang mga lungsod ng mga Kananeo na sobrang tibay ng pagkakagawa. Tingnan ninyo rito ang halimbawa ng Yarmouth. Ang Yarmouth ay may ganitong kalaking pader. At ito ay itinayo mga 4,500 taon na ang nakalilipas. Ibig sabihin, ang pader ay mahigit 1,000 taon na noong sina Josue at ang mga espiya ay pumapasok sa lupain. At ang pader ay natagpuan sa mga paghuhukay ng mga arkeologo
Sa pinakamataas nitong bahagi, napanatili hanggang 7 metro ang taas. Pero hindi ibig sabihin na 7 metro ang taas ng pader, kundi 7 metro lang ang natira mula rito. At isipin ninyo kung gaano ito kalaki at katayog noong orihinal. Mas mataas pa ito sa 7 metro. At hindi lang ang taas nito ang kahanga-hanga, pati na rin ang haba. Ang pader ay may 1,800 metro. Halos 2 kilometro ang haba at pinalilibutan nito ang buong lungsod. Talagang isang napakalaki at kahanga-hangang bagay. Sa ganitong paraan, mas nauunawaan natin ang sinabi ng mga espiya at ni Moises. Sinabi ni Moises na ang lusod, na ang lupain na papasukin nila ay may mga lungsod na napapalibutan ng matataas na pader na abot hanggang langit. At para sa isang taong galing sa disyerto, talaga namang parang imposibleng mapasok at mapasuko yon. At dahil dito, 10 sa 12 espiya ang nagduda sa salita ng Diyos. Akala nila, hindi nila kailanman makakayang sakupin ang Yarmouth at ang iba pang mga lungsod ng Canaan. At hindi lang yon. Hindi lang sila nagduda, inimpluwensyahan pa nila ang mga tao, kaya pati ang mga tao ay nagduda rin. Sige anak, tuklasin natin ngayon ang biblikal na Yarmouth at papasok tayo sa orihinal na tarangkahan. Tama mga kaibigan, huwag kayong magpalinlang sa mga modernong bagay na inilagay dito. Pero para talaga ito sa proteksyon. Pero ang nakikikita nating mga bato, pati na ang rampa, lahat ng ito dito, ang rampang ito papunta sa pader, lahat ng nakikita natin ay orihinal pa mula sa panahon ng bronze. Kaya tara na, tara na. Napansin niyo ba ang interesting na bagay sa pasukang ito? Ang rampang ito ay kurbado. At hindi lang yon. Nagtatapos ang rampa, hindi dito ang gate, nasa gilid ang gate. At may dahilang militar ito. Isipin ninyo kasama ko, sa sinaunang mundo, karamihan ng mga mandirigma ng mga sundalo ay kanang kamay. Kung atakin mo ngayon ang lungsod at manggagaling dito ang mga tagapagtanggol, makukuha nila ang buong bukas na bahagi ng mga umaatake. Para makapagtanggol, kailangang umikot ang tao ng ganito. Kaya, ang paggawa ng ganitong istruktura sa gilid ay nagbibigay ng malinaw na kalamangan sa mga nagtatanggol sa lungsod. Ngayon, isipin ninyo, ako ay papunta para ipagtanggol ang lungsod. Meron ako dito. Meron akong buong panig na ito na walang proteksyon. At dahil dito, may saysay talaga ito. Dahil karamihan sa mga tao nung sinaunang panahon ay kanang kamay. Maliban kanino? Ang tribo ng Benjamin. Tama. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang tribo ng Benjamin ay magagaling na mandirigma at kilala sila bilang mga kaliwete. Pero sila ang eksepsyon at hindi ang karaniwan. Katatapos lang nating makita kung paano ang Yarmouth ay isang lusod na napapalibutan ng pader at napakatibay ng depensa. At hindi lang yon. Natuklasan sa mga paghuhukay ng mga arkeologo ang napakalalaking pader sa Jericho, Jerusalem, Armageddon, Hadesor at iba pang mga lungsod ng mga Kananeo. At nang makita nila ang mga malalaki at matitibay na lungsod na ito, nagduda pa mismo ang mga Israelita sa salita ng Diyos. Nagalinlangan sila na makakaya nilang sakupin ang lupang pangako. At syempre, kung mismong mga Israelita ay hindi naniniwala sa pangako ng Diyos, lalo na ang mga Kananeo. At ngayon, nasa loob na tayo ng lungsod ng Yarmouth. Baka mas kilala ninyo ito sa pangalang lumalabas sa isinaling Biblia na Jarmuth. At noong panahon ng bronze, isa itong megacity na may 18 ektarya at libu-libong mga naninirahan. Salamat, Daddy. Nakatira ako sa Jerusalem
Araw-araw akong naglalakad sa parehong kalsada, bato at lupa kung saan naglakad si Haring David. Hawak ko ang lupa mula sa Temple Mount na maingat sinagip ng mga arkeologo noong dekada 90 sa proyekto ng pagsasala. Ang Temple Mount soil lang ang otorisadong mag-verify at magpatunay ng pagiging totoo at pinagmulan nito. Sobrang saya ko, napakaganda at espesyal nito. Pero higit pa ron, napakalalim ng kahulugan nito. May dala akong bihirang piraso ng kasaysayan mula sa pinakabanal na lugar sa Jerusalem. Dadalhin namin ito sa maraming henerasyon. Dapat magkaroon nito ang bawat Kristiyano habang posible pa. Bawat piraso ay may kasamang pirmadong sertipiko bilang patunay na ikaw ay kabilang sa piling may-ari ng ganitong kayamanan. I-click ang link sa deskripsyon sa ibaba o i-scan ang QR code para makuha ang buhay na ugnayan mo sa kasaysayang biblikal. Para sa aking mga tagasunod, saan ka man naroroon, libre ang pagpapadala. Shalom! At ngayon, umalik tayo sa video. Dahil kasama natin ngayon ang aking ama sa channel, isang pagbisita Ang saya naman, Ana, dahil napaka-espesyal, nararapat lang na makilala mo ang palasyo ni Haring Cananel. At ito mismo ang pasukan ng palasyo, kaya tara't kilalanin natin ito. narito tayo sa isang kawili-wiling lugar. Dito naghihintay ang mga tao na nais makipagkita kay Hari, tama ba? Tama. Sa paghuhukay ng mga arkeologo dito, may nakita silang mga upuan. Kaya masasabi natin na ito ang waiting area ng mga taong naghihintay na tanggapin ni Hari. Kaya pumupunta sila dito, naghihintay at pag oras na, tinatawag sila. Tingnan mo tay, tinatawag na tayo ni Hari. Oo, nahuli man tayo ng 4,000 taon, makakarating din tayo roon. Para na sa silid ng trono. Ito, walang duda, ang pinakamalagang silid sa buong palasyo. At tingnan nyo kung gaano pa rin kaayos ang mga upuan. Pwede kang umupo, tatay, habang hinihintay mong makausap ka rin ng hari. Kaya lahat ng bisita ay umuupo sa mga upuan sa magkabilang gilid. Makikita nyo na meron dito sa isang gilid at meron din sa kabila. At saan nakalagay ang trono? Hindi natagpuan ang trono, pero naniniwala ang mga arkeologo na dito sa bahaging ito nakalagay. Kaya sa bahaging ito nakalagay ang trono at syempre may mga sundalo rin dito para protektahan ang hari, para matiyak na ang lahat ng pumupunta rito ay may mabuting intensyon. Ngayon, gusto kong tumingin din kayo sa sahig. Makikita natin dito ang isang bilog na iginuhit sa sahig. May isa malapit dyan kay Monte, ang ating kameraman. Marami silang natagpuan dito sa palasyo. At ang tanong ay, ano ito? Ito ang base ng mga haligi. Ang problema ay wala namang natagpuang haligi sa palasyong ito. Nakikita natin ang base pero walang haligi. Isipin ninyo, bakit kaya ganito? Ano ang nangyari at wala ni isang haligi sa palasyo? Iwanan ninyo ang inyong opinyon dito sa mga komento. At ang sagot ay, dahil ang pundasyon ng haligi ay gawa sa bato, ngunit ang mismong haligi ay gawa sa kahoy. At dahil dito, makalipas ang 4,000 at 300 taon mula nang maitayo ang palasyong ito, ang mga haliging iyon at lahat ng gawa sa kahoy ay matagal nang nawala. Sobrang tagal na. Pero ganito talaga ang uri ng konstruksyon ng mga Cananeo noong panahong iyon. Ganon din, halimbawa, sa palasyo ni Haring Jabim, ang hari ng Hasor, natagpuan ang mga pundasyon ng mga haligi, mga bakas ng kahoy, pero wala na mismo ang haligi. At isang huling nakakatuwang bagay, ang mahilig ding gumawa ng mga haligi sa ganitong paraan, ibig sabihin, batong pundasyon at kahoy na haligi ay ang mga Filisteo sa kanilang mga templo. Oo, kung babasahin natin ang kwento ni Samson na siya ay nakatayo sa pagitan ng dalawang haligi at ibinagsak niya ang mga haligi ng templo ng mga Filisteo sa Gaza at sa ganitong paraan natapos ang kanyang buhay pati na rin ang lahat ng mga Filisteo na naroon. Ang mga haligi na ibinagsak niya ay hindi gawa sa bato gaya ng karaniwan nating nakikita sa mga guhit at ilustrasyon, kundi ang orihinal na mga haligi ay gawa sa kahoy. Narito ang mga haligi o kung ano na lang ang natira, pundasyon na lang talaga. Itay, tapos ka na ba sa pakikipagkita sa hari? Alam mo namang nahuhuli ang hari.
Hindi pa rin siya dumarating matapos ang 4,000 at 300 taon. Sa palagay ko, aalis na ako. Tama ba? Sa tingin ko, pwede na talaga nating ituloy ang ating pamamasyal at papasok na tayo ngayon sa loob ng isang labirinto sa palasyo. Ayos. Tara na. Napaka-interesante nito, Aline. Dito sa lugar na ito, natagpuan sa mga paghuhukay arkeolohikal ang mga plato gamit sa pagkain, malalaking tapayan na nagpapatunay na maraming pista ng monarkiya ang ginanap dito, hindi ba? Eksakto. Dito ginaganap ang mga royal banquet, kaya kailangan nila ng mga tapayan para sa alak, serbesa, na iniinom na nila noon pa, at mga plato para pagsilbihan ang lahat ng bisita. Nabanggit ko ang tungkol sa isang labirinto. Ano ito? Tingnan ninyo ang daan na tinatahak natin. Pumasok tayo sa palasyo, dumaan tayo sa waiting area, dumaan tayo sa throne room, at ngayon, dumaan tayo sa lugar ng hari. At sa likod nito, mayroong iba't ibang mga silid dito, pero ang mga silid na ito ay hindi ganap na magkakakonekta sa isa't isa, bagkus bumubuo sila ng isang maliit na labirinto na papasukin natin ngayon. Lumago ng todo ang mga halaman nitong mga buwan, pero tingnan ninyo kung nasaan na tayo ngayon. Isa itong malaking silid, pero mayroon lang itong maliit na pasukan. At dito, may maliit itong daan papunta sa isa pang silid, pero walang labasan ang silid na iyon. Kaya, pati na rin sa kabila, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang buong paligid dito. Mayroon ding iba pang mga silid, pero ang mga silid na iyon ay maaabot mo lang sa pamamagitan ng maliliit na daanan. Kailangan mong umikot-ikot, ibig sabihin, parang walang masyadong saysay ang ayos nito. Ano to? Nang dumating dito ang mga arkeologo, nakakita sila ng napakaraming tapayan. Sobrang dami ng mga tapayan na puno ng mga butil. Hindi ito para sa pagkain, gaya ng nabanggit natin tungkol sa pista, mga plato para sa araw-araw. Ang mga ito ay mga tapayan para sa pag-iimbak ng mga butil. Dahil nandito tayo ngayon sa silid yaman ng palasyo, kaya ang daan ay nasa likod ng hari, ibig sabihin, walang sinuman ang makakapasok sa kayamanan nang hindi muna dumadaan sa hari. At ang ideya ay, sa panahong ito, pinag-uusapan natin ang isang napakatandang panahon, noong panahon ng bronze, kung saan hindi pa naimbento ang mga barya. Sa panahong ito, kung kailangan ng isang tao na magbayad ng buwis, nagbabayad sila gamit ang mga kalakal, lalo na ang mga butil. Ngayon, kung kailangan magbayad ng sahod ng hari sa empleyado o sundalo, babayaran niya ito sa anyo ng butil. Kaya isipin ninyo na ito ang silidyaman ng palasyo. Pero sa halip na maraming barya, ginto at pilak dito. Oo, napakaraming butil dito. Kaya masasabi nating imbakan ito. Pero sa totoo lang, dito iniimbak ang yaman noong panahong yon, ang mga butil. Kung walang butil para sa tinapay at pagkain, magugutom ang mga tao na nagdudulot ng pag-aalsa at madalas nagiging sanhi ng pagkapugot ng ulo ng hari. At kaya, ang garantiya ng seguridad ay ang lahat ng tao ay may makakain. Kaya, ang lugar na ito ay ang kayamanan ng palasyo ng Kananeo sa Yarmouth. Ang silid na ito nakakapasok lang natin ay kakaiba sa lahat na iba pa dahil sa sahig nito. Oo, kung titingnan natin mga kaibigan, ang sahig na ito ay hindi isang modernong rekonstruksyon. Ang sahig na ito ay orihinal mula sa mga Kananeo at ito ay gawa sa mga bato mula sa ilog. Hindi ito mga lokal na bato dito, kundi mga batong matagal nang nasa ilog kaya naging bilugan ang hugis nila. Dinala nila ang mga ito dito at ginamit bilang pantakip sa sahig. Pero bakit nga ba nila piniling takpan ng sahig na ito gamit ang ganitong uri ng mga bato na iba sa ibang mga silid? At ang sagot ay, wala talaga kaming ideya. Hindi namin alam kung bakit nila napiling gawin ang sahig sa ganitong paraan. Kaya, sino ang nakakaalam, baka sa hinaharap ay makahanap pa ng paliwanag ang mga arkeologo. Pero ipinapakita nito na hindi pa lahat ng misteryo ay nalulutas. Ibig sabihin, marami pang bagay ang kailangang matuklasan. At ngayon, sabay nating aalamin kung paano sinubukan ng lungsod na ito na hadlangan ng katuparan ng salita ng Diyos.
Nakita natin kung paano naging matibay, protektado, mayaman at maunlad ang lusod na ito ng mga Kananeo. At hindi sila naniwala na kayang talunin sila ng bayan ng Israel, ibig sabihin, hindi sila naniwala sa pangako, sa salita ng Diyos para sa bayan ng Israel. At nandito sila, kaya naman kampante sila, pero mabilis na nagbago ang mga bagay-bagay. Nang bumukas ang ilog Jordan sa isang milagrosong paraan, nakapasok ang bayan sa lupang pangako. At sa simula pa lang, nakuha nilang sakupin ang lungsod ng Jericho. Siyempre, sa tulong ng Diyos, pero nagawa nila ito. At ang Jericho ay may mga pader na mas malalaki pa kaysa rito. O mas tama, ang Jericho ay may 2 pader, 2 magkakonsentrikong pader. At ang mga tao, dito pa lang, nagsimulang mag-alala sa kanilang nakita at pagkatapos nito, mas lalo pa. Ibig sabihin, si Josue at ang bayan ng Israel ay nagawang sakupin ng Ai na isa ring malaking at napapaderang lungsod. At kaya nag-alala ang mga Kananeo, pero ang mga Gibeonita ay nagkaroon ng isang ideya. Sa halip na lumaban sa Israel, sumama tayo sa kanila. At gumawa sila ng kasunduan ng kapayapaan sa bayan ng Israel. At ang mga lungsod ng Kananeo, nang marinig ito, tiningnan ang mga Gibeonita bilang mga taksil ng lupain ng Kanaan at napasya silang salakayin ang mga ito. Nangyari na si Adoni-Sedeke, hari ng Jerusalem, ay nakarinig na nasakop ni Josue ang Ai at lubos itong winasa. Ginawa niya sa Ai at sa hari nito ang tulad ng ginawa niya sa Jericho at sa hari nito. At na ang mga tao ng Gibeon ay nakipagkasundo sa Israel at namumuhay na kasama nila. Siya at ang kanyang mga tao ay labis na natakot dahil ang Gibeon ay kasing halaga ng isang lungsod na pinamumunuan ng hari. Mas malaki ito kaysa sa Ai, at lahat ng mga lalaki roon ay magagaling na mandirigma. Dahil dito, si Adoni-Zedek, hari ng Jerusalem, ay nanawagan kina Horam, hari ng Hebron, Piram, hari ng Jarmut, Japhia, hari ng Lakis, at Debir, hari ng Eglon. Halikayo rito at tulungan ninyo akong salakayin ang Gibeon, dahil makipagkasundo ito kay Josue at sa mga Israelita. Si Haring Piram ng Jarmut, kasama ang iba pang mga haring Amoreo, ay nagtangkang hadlangan ang salita ng Diyos. Hadlangan na mapunta talaga sa mga kamay ni na Abraham at ng kanyang mga lahi ang lupang ipinangako sa kanila. At ginawa nila ang lahat, nakipaglaban sila ng pisikal laban sa bayan ng Israel para hadlangan na mangyari iyon. Pero sa huli, ang Diyos, sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga himala na nangyari sa mga labanan, ay nagbigay daan para makapasok at masakop ng bayan ang lupang pangako. At si Haring Piram, na matindi ang pakikipaglaban na naniwala sa kanyang pagiging hindi matatalo, ay mas naniwala pa sa kanyang mga pader, sa kanyang mga kuta, kaysa sa salita ng Diyos. Ano ang nangyari sa kanya, sa kanyang bayan, at sa kanyang mga inapo? Sila ay tuluyang nawala sa kasaysayan at ang natitira na lang na makikita natin dito ay mga labi ng arkeolohiya. Isipin ninyo, ang lugar na ito ay iniwan noong ika-4 na siglo pagkatapos ni Kristo. At mula noon, ang lugar ay tuluyang nakalimutan. At tangi noong 1970, nagsimula dito ang mga paghuhukay ng mga arkeologo na muling nakatuklas sa pisikal na kadakilaan ng lugar na ito. Pero sa tingin ko, ang Yarmouth ay isang magandang paalala para sa atin na huwag ilagay ang lahat ng ating tiwala sa mga kayamanan, pisikal na yaman, pader at mga gusali dahil ang tagumpay, ang nagbigay lang ay ang Diyos. Kaya't ang 5 hari ng mga Amoreo, ang mga hari ng Jerusalem, Hebron, Yarmouth, Lakis at Eglon ay nagtipon-tipon at dumating kasama ang lahat ng kanilang mga hukbo, inalibutan nila ang Gibeon at inatake ito. Nagpadala ang mga Gibeonita ng mensahe kay Josue sa kampo sa Gilgal.
Huwag ninyong pabayaan ang inyong mga lingkod. Pumarito kayo agad, iligtas ninyo kami. Tulungan ninyo kami. Dahil lahat ng mga hari ng Amoreo na nakatira sa kabundukan ay nagtipon laban sa amin. Umalis si Josue mula sa Gilgal kasama ang buong hukbo niya, pati na ang kanyang pinakamagagaling na mandirigma. At sinabi ng Panginoon kay Josue, "Huwag kang matakot sa mga haring yan. Ibibigay ko sila sa iyong mga kamay. Wala ni isa sa kanila ang makakatagal laban sa iyo." Pagkatapos na magdamagang pagmartsa mula sa Gilgal, inabutan ni Josue sila na hindi nila inaasahan. Pinanggunahan ng Panginoon na sila ay magpanik sa harap ng Israel at lubos silang natalo sa Gibeon. Habang tumatakas sila mula sa Israel, pababa mula Bete-Horon papuntang Azeka, nagpaulan ng Panginoon ng malalaking tipak ng yelo mula sa langit sa kanila na pumatay ng mas maraming tao kaysa sa mga espada ng mga Israelita. Noong araw na ibinigay ng Panginoon ang mga Amoreo sa mga Israelita, sumigaw si Josue sa Panginoon sa harap ng Israel. "Araw, tumigil ka sa Gibeon, at ikaw naman, buwan, sa lambak ng Ayalon." Sana nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw. At kung nagustuhan ninyo, huwag ninyong kalimutang mag-like at tulungan si Aline, ang anak ko. Kaya mga kaibigan, magkita-kita tayo sa susunod na linggo at naway magkaroon kayo ng isang napakabiyayang linggo. Paalam mga kaibigan.